Rebolman at saka classmate ng sabong industry sa Pinas. Ako pala si Raul Pal Valenzuela, a CE in profession, businessman and a breeder. Mga 5 years old pa lang ako to 6. Nagsasabong na ako ng mga native na mga manok. Kaya ang aking mga angkol at saka mga lolo sa side ng mama ko, puro mga sabungero. At saka yung bahay namin sa probinsya, doon sa Lipi, malapit lang kami sa sabungan, doon sa Catquit Arida. Napanay ko punta doon, lahat ng mga gawa sa mga bata pa tayo, doon sa sabungan, ginagawa natin lahat. Na during the time, yung mga manok natin is mga native pa, yung may mga manok na binibitawan ng mga mayari, sinasabong ko sa mga manok ko, tapos nakagalit, takbo kami. At sa tagal-tagal, yung mga manok ko din nawawala, buminto ako during my high school stay. Nag-aral ako, tapos pagkatapos ko ng pag-aral sa kolehiyo, bumalik na naman ang kahilig ko sa pagmamanok. Until now, 2015, nag-interest ako pagbalik sa sabong industry. Tapos namili ako sa Bacolod, kasama ko yung mga kaibigan ko with my idol, late Manny Bilbano. Dinala kami doon sa Bacolod. Tapos namili ako ng mga materials doon, nanghingi ng mga advice about sa sabong, sa bagong kalakalan ng mga sabong dito sa Pilipinas. Nagtanong nga po nila ni Led Juanso Aguirre kung anong mga buwan. Ang sabi lang niya na pasalamat kayo ngayon kay hindi malaki ang gastos ninyo kay may mga Facebook. Dati kami gumasto talaga kami ng pera o sa kami matuto sa pag-grade, sa pag-pointing at sa pag-conditioning. Yan ang sabi niya sa akin. Kaya sa akin, maswerte kayo ngayon ng mga bagong generasyon sa sabong industry. Kaya may mga Facebook na, nakikita na ninyo lahat, walang mga klaseng manok, mga laban. Sabi niya, at saka namili ako. Tapos, nag-umpisa ako ng breeding is 2015, 2016, namili ako ng mga materialis, Angel Mado, at iba pa mga breeder. Nag-start ako ng breeding. Saka 2016, okay naman yung mga breeding ko. Lumabas ako nga contender ng Stag Breeder of the Year ng RGB. Sa ako, ano lang swerte, hindi ako nag-Stag Breeder of the Year, pero contender ako ng Stag Breeder of the Year. Tapos, pagka 2017 naman, lumaban ako. Nakakuha naman ako sa 7 Stag Derby ng RGB, 6 wins, 1 loss. Pagka first runner-up ako ng RGB 2017. Tapos, huminto, balik. Naglaban na naman ako sa San Rafael, Bulacan, Catquit Arena using my bull stag. So, 6 kami. Nag-champion kami, sulong champion sa San Rafael, Bulacan, 6 kami. At saka iba-iba pa nga mga award sa akin, mga sabong, face bag, lutan, at saka sa katagalan sa sabong-sabong, gumawa ako ng isang asosasyon ng tinatawag na Rebolman King Paul Association. Ako ang chairman ng asosasyon. Tapos nagpa-derby kami. Tapos naswerte naman ako sa early bird edition namin. Nag-Stag Breeder of the Year. Stag Breeder at Association. Ayun ang mga achievement ko sa sabong industry, 14 years. Lahat din ng mga hirap sa sabong, pag-alaga ng manok, pag-pointing, lahat-lahat. Natuto din ako sa mga advice, sa mga kilala ko ng mga
sikat na mga kuwan sa sabong industry. Mayroon ako ikukuhan sa inyo, isi-share sa inyo, integrated ways of grading, conditioning, and printing. Lahat yan, nakuha ko yan through my experience for almost 12 years sa pagmanok. Hindi kasama yung bata pa ko. Tapos nakita ko talaga lahat ng kamalian, ginawa ko, lahat na lahat. Bumili ako ng mga imported, ng mga manok. Sayang lang tungkol sa mga eksperimentos na hindi pala sakto. Ngayon, i-share ko itong akin na daanan nga lahat na hirap sa pagsasabong para naman makakuha kayo ng idea na hindi pala ito basta-basta pag mag-breeding tayo ng mga manok. Punta tayo sa yung site at saka location ng mga manok ninyo kung saan kayo mag-breeding. First ang ikuha ko sa inyo i-share, before kayo mag-breeding ng manok, kailangan tingnan muna ninyo ang site, ang location sa farm ninyo. Number 1, tingnan yung location sa farm ninyo na walang malapit na mga planta o anong establishment na nagbubuga ng iba-ibang mga nakakasira ng manok natin, mga hazardous na mga hangin sa mga kapiligiran ng mga manok. Kailangan maghanap kayo ng area, minsan maliit lang, basta malayo sa may mga planta. Kaya yan, makakasira ng manok ninyo. Bisan ano kaklase na imported ng mga lahi ninyo sa mga manok, nasisira. Kaya yung ating mga manok kasi, maliit lang yung mga kwan nila, hindi nila kaya yung mga toxic na mga hangin na kukuha doon sa kapaligiran nila. Tapos, yung area ninyo, kailangan hindi straight, kailangan rolling. Para sa maliit lang area ninyo, pag uulan yan, lahat ng mga dumi sa farm ninyo, madadala sa tubig, pababa. Kaya kung straight lang yung farm ninyo, hindi siya rolling, maliit lang area pa ninyo, madali lang mga manok ninyo matamaan ng mga sakit. Unang advice ko sa inyo, para dili dugo lang expenses ninyo, especially kung nagre-rent lang tayo, gagawa tayo ng mga kubo-kubo, kailangan maghanap pala kayo ng magandang location. Bisan maliit lang siya, basta rolling. Kaya lahat ng mga dumi yan, mawawas out lang yan sa ulan. Kung wala kayong problema sa mga toxic, yung mga buwan, hindi siya na-stagnan sa lugar. Yun ang first ninyo hanapin na area. Kailangan ang farm ninyo nasa 2,500 feet above the sea level. Para yung mga manok ninyo, ang stamina ng manok ninyo, mataas. Ganun talagang characteristic yan. Para ang manok ninyo sa laban, hindi madehado sa basahan. Yung mga structures ninyo sa mga advice ko sa inyo, yung mga structure ninyo sa farm ninyo, kailangan ma-dismantle. Diba? Mga flying pin, yung inyong mga roida, kailangan once kayo, kung nag-rental kayo ng farm ninyo, once kayo mag-pull out, hindi kayo makasundo sa renta sa farm ninyo, madali lang ninyo i-dismantle yung mga gamit ninyo at saka walang masisira paglipat sa ibang farm naman ninyo na gusto ninyo i-rent naman. Pero ang advice ko sa inyo, kung may pira kayo, pili na lang kayo ng lupa. Kaya actually, di nyo makwintas, panay kayo sabing, especially yung mga manok, malas kayo. Pagkwenta ninyo, malaki na pala yung upa ng lupa ninyo. Pagkwenta pala ninyo, pwede na pala kayo makabili ng lupa. Ang advice ko sa inyo, para ma-presyo ng bahay ng inyong problema, wala kayong problema, pagbili kayo ng lupa para
sa di masyado malaki para sa inyong pag-alaga ng manok sa pagpaparm. Yun ang isang share ko sa inyo, pinaka-importante sa pag-breeding. Hanggang sa muli, mga karibolman at saka kasabungiro ng Pinas. Ito ang inyong lingkod, Raul Pal Valenzuela. Abangan natin muli ang mga tips, ang integrated ways of breeding, conditioning, and pointing. Sa Rebelman, totoo ang laban.